Nakakapi kayo, ha? Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Thank you! Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan ng ating untvweb.com at sa ating Facebook Live. At nakamonitor po sa atin ang 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas. At atin naman kikilatisin ngayong araw ang dati na pong nagsilbi bilang pinuno ng DILG sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. At nagsilbi rin siya bilang kalihim ng Department of Tourism sa ilalim naman ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Nagsilbi rin siya bilang colonel sa Philippine Army. Sa kanya pong pagkandidato bilang senador, ano-ano naman ang mga ipapangako niya na pagbabago sa mga Pilipino. Panoorin muna po natin ito. Usapin sa West Philippine Sea. Ang plano ng administrasyon na muling buhayin ang mandatory ROTC. War on Drugs campaign ng pamahalaan. Ilan lamang ito sa mga isyong hinaharap ngayon ng Administrasyong Duterte. Noong nakalipas na taon, mababa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa girian sa West Philippine Sea. Sa katunayan, plano pang magsagawa ng joint exploration ng dalawang bansa sa nasabing karagatan. Maliban sa usapin sa West Philippine Sea, ipinahayag din ng punong ehekutibo noong nakaraang taon na nais niyang ibalik ang mandatory ROTC dahil kailangan ito ng ating bansa. Kung kaya't isa sa mga mandato niya sa Kongreso ay magpasa ng batas ukol dito. Maliban sa mga ito, hindi pa rin nawawala sa mga nareresolba ng pamahalaan ang usapin hinggil sa isinasagawa nilang War on Drugs campaign. Ano kaya ang magiging dulo ng hakbang na ito ng administrasyon? Ang mga issue at usaping ito ang liliwanagin at bibigyang kasagutan ngayon ng isa sa mga bihasang dating opisyal ng gobyerno. Matapos matalo noong 2016 senatorial race, muling kumakandidato sa pagkasenador ang ating panauhin ngayong umaga. Ano kaya ang nag-udyok sa kanya sa muling pagbalik sa politika? Ano ang mga bagong plano niyang nais maisagawa para sa bayan? Ang mga ito, sasagutin ngayong umaga ni former Tourism at DILG Secretary Rafael Alunan III. At kagaya po ng aming naipangako sa inyo, binibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga tumatakbo sa national position para inyo pong makilala, inyong makilatis at malaman din naman ninyo yung ibig nilang ipagsilbi sa ating bayan. Kaya po binibigyan namin ng pagkakataong makapanayam natin dito sa ating programa. At iniisa-isa din po natin sila kung sino yung mga available. At kagaya ng ating paanyaya, bukas po ang ating programa doon sa mga tumatakbong senador na hindi pa nadidiskwalipika. Dahil meron ng 40 na sinasabi hong naideklara ng COMELEC na nambubuisit yung nuisance candidate. Na iba kasi, dinidisqualify nila yun pagka nuisance candidates. At yung wala raw kakayahan na makapangampanya nga sa buong Pilipinas. Kaya yung pong mga hindi naman disqualified, open po ang ating programa para naman makausap kayo ng ating mga kababayan at matanong din namin kayo ng ilang mga bagay na ibig natin na mabigyan ng linaw para naman pag naupo kayo sa Senado ay alam ng bayan kung ano ang kanilang aasahan sa inyong panunungkulan. Para ilatag po sa atin ang ilan sa kanyang mga plataforma, let's welcome to the program former Secretary Rafael Alunan III, senatorial aspirant for 2019 elections. Morning, sir. Morning. Welcome back. Have a seat po. At salamat sa inyong pagpapaunlak. Dahil gaya nga nababanggit ko sa inyo kanina, I was also following your Facebook account and nakikita ko yung mga inyong mga komentaryo, nakikita ko yung mga nilalatag. At isa nga doon itong recent na bullying issue na nagkaroon kayo ng problema dahil i-denown ng Facebook yung inyong ipinost. Yes. Yung buong page ko. Oh, buong page pala yung ano. Sorry, post. Yung post. Yung post lang, kasi alam ko yung post lang na with that specific thing that you're discussing with regard to dito sa ano po, yung bullying. Ano ba ang ano nyo doon? Kasi very significant sa inyo ang Facebook. Okay, before I answer. Yes, please. Lilinaw ko lang yung aking
pagtakbo no, para sa Apo, Senado. I'm still running actually. Kasi nung 2016, nagpakilala lang ako. Eh, sabi kasi ng mga political advisors ko, kung tatakbo ka para Senado, do not eye 2016 for victory. You need 3 years to build a runway. No? So 2019 ang ano mo, yung target mo. Pero kailangan ka na lumantad sa 2016 para mapakilala uli. So that running last 2016 was not meant to win? Not meant to, it was meant to introduce. Okay. Now, it's meant to win. Parang ito na ngayon yung seryosohan na to. Seryoso, that's right, that's right. Totohanan na to dahil nalatag nyo na yung nakapagpakilala na kayo. Pero kilala naman kayo eh. Hindi, 20 years kasi ako nawala eh. At saka, sabagay, nag-iba na yung profile ng ating mga botante. Correct. Marami na nga mga kabataan. Sabagay. Marami millennial ngayon. Marami millennial. Coping up with the millennials, pinapasok nga ninyo ang social media. Yes, but it's also very difficult to reach out to them kasi they're very distracted eh. Ang dami kasi mga games at Correct. you know, yung kultura iba. So kailangan talaga kailangan akong kumayod at to connect with the millennials. Pero kumusta ang awareness ninyo ngayon? Kasi hindi pa kayo pumapasok sa top 12. Wala pa. So it's an uphill climb. And I'm running a baseline survey to see where I am. So far, ngayon, nakita ba ninyo na nag-change na yung awareness sa inyo as compared to the time noong 2016 when you were still starting, building the runway for you? I think it has gone up. That's why I need a baseline survey again. Kasi the last time I did it, mga 9 months ago, yung awareness level ko was 33% across the board. No? Ang importante sa akin kasi yung conversion rate ng 33%. Kasi if all 33% vote for me, di wala akong problema. Diba? Pero this time around, gusto kong malaman through another baseline survey kung tumaas na yung awareness at kung ano yung conversion rate to votes. Ano po ba talaga ang political party nagdadala sa inyo ngayon? Bagong Bayan po, kay Dick Gordon. At, Kay Dick Gordon. siya yung founder. Ako naman ay nakaupo bilang trustee doon sa Bagong Bayan. Noong 2016, I was also under Bagong Bayan. Pero kayo pro-admin kayo, hindi ba? We are kaalyado naman. Kaalyado naman kayo na. Pero will you be getting the endorsement of the president as well? I don't know. That's up to him. But did you ask him already about it? Well, the last time nag-usap kami was last year, sa around March. Nakita kami sa Malacanang. Kasama ko yung ilang mga journalists kasi manunulat din ako sa Business World. At nag-unload siya tungkol sa mga hinanakit niya sa ICC, yung International Criminal Court. Yes. About yung mga kaso niya, mga human rights. Ano? And after that, kinausap ko siya. Sabi ko, kung naalala mo pa, noong 2016 na nag-usap tayo sa Marco Polo, at malayo pa lang, hindi pa tayo nagkamayan. Sabi mo na sa akin, huwag ka nang tumakbo para diretso ko na sa DILG. At pinaliwanag ko naman sa iyo, sabi ko na, all the time that I was in government, appointed official ako. Gusto ko naman malaman ngayon kung electable naman ako. Kaya't I need to introduce myself now for 2019. Sabi niya, okay, naintindihan ko na. Pero hindi mo in-entertain yung time kasi after that. In March, when we met each other, sabi ko, I'm still running in May. I will not run if you don't support me. Ang sabi niya naman sa akin, of course I will support you, but you need more exposure. Okay. So I guess siguro tinatansya niya. Kasi, you know, putting myself in issues, I'm sure he would like to endorse also a winner. Okay. So I have to work hard. So how do you intend to work hard? Well, I've been working hard already by going around. Nag-iikot na ako. Okay. Getting the endorsement of local officials kasi all politics is local. No? Linking up with large networks of mga large organizations no, to endorse me. And also my party list which I founded, One Philippines. Sino mga nominees mo doon? Okay, 5 yung mga nominees ko doon. Nandun yung anak ko to represent me. No? Okay. But the other 4 are former Chief of the Philippine National Police, si Art Lumibaw. Okay. Yung former Southcom Chief, PMA Superintendent at Deputy Chief of Staff ng Armed Forces, si General Ed Adan. Yung asawa ni Ambassador Ahmad, so she represents, she's Jackie Omar, and Jackie represents ARMM. No? And then there's Gabo Ignacio, who represents the Ram Guardians Network. Right?
So, itong representation na ito, itong 5 nominees, signify basically national unity kasi yun ang battle cry ng One Philippines Okay. which is my battle cry. One God, one country, one flag, one Philippines. No? Ang aming vision, mission is to forge national unity, to build a new Philippines, isang bagong bayan for all Filipinos. At ang slogan namin kayang-kaya pagsama-sama. Okay. When I spoke to the president, I was hoping that at that time he would say, okay, I'll help, I'll put you in the slate, no? But as of now, wala pa siyang official slate, no? Although he has some, you could see that he has some favorites, no? But wala pa siyang official slate. So far, 3 pa lang na pinapangalanan ni-endorse niya. Si Bato, si Bongo, Yeah. at saka si Tolentino, if Correct. I'm not mistaken. So, Correct. 3 pa lang yung kanyang talagang pinapangalanan. But with this... Pero sa amin, sa Bagong Bayan, our political policy is like our independent foreign policy. Friends to all, enemy to no one. So we're talking to everybody. Kasi yan din So ang- either opposition or either administration, ganun po ba? correct, because yun ang layunin namin is national unity. Alam mo, yung kultura natin sa politika, yung Hati-hati. hati-hati. Divisiveness. Is very divisive, and that's why the country is also divided, no? What we need to do is change that culture. Pagdating sa politika, pagdating na sa publiko, serbisyo publiko, dapat magkaisa tayo kasi ang sinisilbi natin yung pamilyang Pilipino. But that's quite Herculean. It is Herculean. It will take time kasi psychological yan eh. But the idea is to keep on networking, linking up, no? Create a culture of cooperation and collaboration rather than division and separation. But why did you choose Senate over the party list na meron na po kayo? Kasi national din naman ang campaign nitong party list eh. Kasi yung focus ko noon, 2016, was the Senate. So I'm just following my game plan. Okay. So talagang doon na ang concentration nyo. That's In correct. 2016, doon nyo lang finound ditong inyong No, party list? ang party list was founded only last year. Last year Last year, lang. that's right. So you have started already your My Senate direction sa Senate prior to the establishment of the party list. That's correct. Okay. So kung ang tinatahak natin ngayon ay itong isang nationwide campaign sa pagiging senador, and masyadong masikip din yung masikip din talaga. yung labanan. Paano po ninyo ngayon na nakikita yung gitgitan? Ano bang dynamics na nabago the time that kasi you've been into politics, itong mga appointed positions na meron kayo, anong naging dynamics ngayon na ibang-iba doon sa nakaraan? Hindi, parehas lang. Pareho lang? Pareho lang. Pareho lang. Walang diferensya. The only difference, I think, is that there are more millennials now to win over. Okay. Kaya lang, I also noted na in the last elections, mababa yung voter turnout doon sa millennials. Ang millennials. Oo. Kasi less interested sila sa politics. They're interested in other things. In fact, they're not even interested in the Philippines. They're interested Elsewhere. in other countries, no? Kaya we have a big Herculean task to restore patriotism, love of country, love of fellow men, love of fellow Filipinos. No? Yun ang aming layunin sa One Philippines. Pero ang isang magiging tanong pa rin ho palagi, pagdating doon sa Senate at sa panunungkulan na ninyo, as a legislator, Yes. paano kayo magiging significant? Dahil parang everybody is like looking for a bill, a good bill na ipapasa nila while there are so many laws that are not being implemented properly. Very good point. First, yung general overarching approach ko, no? As a legislator, titingnan ko muna, based on my platform, kung ano yung legislation na kinakailangan pang gawin. Yung bagong legislation. Alright? In support of my legislative agenda. Tapos titingnan ko yung mga batas na nandyan na. At kung mayroong pagkukulang. Yung mga pagkukulang na yon, edi kailangan amyendahan. Tapos mga batas na hindi na kailangan, edi tanggalin na natin yan kasi sagabal eh. Okay. Pangalawa, bilang legislator, titingnan ko rin kung ang executive branch ay nag-implement ng batas ng mabuti. Kasi many times ang Problema. kapalpakan ay nasa implementasyon.
Okay? So that is where legislative oversight comes in. All right. Now, having said that, ano yung aking interest, legislative agenda? It can be captured in a nutshell by these three directions. Ano? Number one, build the nation. Pangalawa, protect the people. Number three, secure the country. And finally, sustain the effort. Kasi yung sustainability, wala rin sa kultura natin eh. Pagdating sa panibagong administrasyon, iba na naman. Sayang lang, aksaya lang yung oras ng nakaraan, pati na rin yung pera, sinayang. No? So dapat we should have also a culture of continuity aside from a culture of cooperation and collaboration. Ayan. So doon kami, doon ang aming mindset. At alam mo, si Senator Dick Gordon, palaban yan. But at the same time, he also knows how to bring people together. No? We have the same approach. No? We have the same thinking. Alam niyo po, isa sa mga lagi nadidinig natin, kasi ako, I always mingle with people. I talk to a lot of people every now and then. At marami na silang pagkakataon na nadala na sila sa maraming. Nadinig ko na yan eh. Ganyan din sinabi ng isang politiko. Ganyan pagdating doon. Puro ang pinagagawa din. Puro kung ano-ano lang din ang pinagagawa. Paano ho ninyong sasabihin sa mga tao na hindi kayo ganun? At paano niyo sasabihin sa kanila na pagdating ko doon, magtatrabaho ako and you will feel yung presence ko doon na magiging paborable sa inyo that I represent? Yes, very good question, Kuya. When I was in government from 89 to 96, sa turismo at saka sa DILG, wala na kaming ginawa nung panahon na yun ni Presidente Cory at Presidente Ramos, kundi kalabanin ang kahirapan, katiwalian, no? Korupsyon, yung katiwalian, yung terorismo, yung kriminalidad. No? Sa kasalukuyan, nandiyan pa yun. Yung mga reform agenda namin, social reform agenda, halimbawa, wala nangyari. Social reform was meant to reduce poverty. We still have poverty. Yung aming Oplan paglalansag, which President Duterte calls Alunan Doctrine, which is to break up private armies and recover loose firearms. Nandiyan pa rin. No? Yung halimbawa, yung kontra yung mga batas na sinigawa to fight criminality and terrorism, like the Human Security Act. Walang ipin. Walang ipin. So, kaya't we're the favorite playground of terrorists dito sa Pilipinas. Why? Because mahina ang ating batas, mahina din ang ating enforcement. Pinagtatawanan na lang yung ano natin. Pinagtatawanan tayo. Kaya doon sa plataforma kong Protect the People, kailangan nating i-reforma yung criminal justice system kasi maraming skalawag pa dyan eh. Yung criminal justice system po, pagdating ho sa explanasyon, 5 pillars yan. Police, prosecutor, judge, jail, tapos yung pang-5, yung civil society. No? Dito sa 4 na ito, under the government, maraming skalawag dyan. Kaya't ang hustisya is still a problem. Ang enforcement is still a problem. Kailangan patibayin natin yung criminal justice system sa pamamagitan ng mga reforma. Pangalawa, yung ating mga batas na walang ngipin, like the Human Security Act, yung mga penalties or for violations of the law na napakababa, no? Kailangan amyandahan. No, but don't you think that all of these things nahuhulog ko sa problema talaga ng pagpapatupad? Kasi parang no matter how good a law is, if it will not be implemented and implemented properly, wala ring silbi. There are two sides to that, Kuya Daniel. Okay. One is, kung mahina yung batas, kailangan amyandahan. Doon ako nang gagaling. Kasi walang ipin yung Human Security Act eh. Kaya favorite playground tayo ng terrorist at mga criminals. But that is just one of those. Pero merong mga, how can you implement a weak law? Okay, mahina na yung batas na yan. When in fact, there are strong laws na hindi rin naman natin ay papatupad. Because marami pang skalawag nga sa 4 pillars eh. Kailangan house cleaning yan. Kailangan tanggalin sila lahat. But we have been cleaning since time immemorial. Hindi po. Hindi po.
So, ibig sabihin, lahat ng ginawa ninyo nung nakaraan are all show off? Ang nangyari sa amin, na panahon namin, inumpisa namin yung paglilinis ng pulis. No? Pero yung paglilinis ng fiscal, yung mga judges, ay hindi sumunod. Kailangan sabay-sabay yan kasi criminal justice Na hanggang system. ngayon, yun ang Correct. patuloy na nabubulok. So yun ang gagawin kong panibagong legislation. To legislate the reform of the entire criminal justice system sa pamamagitan ng number 1, house cleaning, number 2, yung professionalization, number 3, modernization. Pero papasok dyan ng isang branch of government, ang judiciary, hindi ba? Correct. So that is where LEDAC has to come in. Kasi ang LEDAC, which is Legislative Executive Advisory Council, kinukumida din ang judiciary. Kung pinag-uusapan natin whole of nation problem, di ba? So whole of government has to come together to solve that problem. At doon papasok ang leadership. Leadership sa executive branch, leadership sa legislative branch, at saka leadership sa judiciary. So how do you plan to start everything? Kasi pagka ang dami ninyo ding ang dami niyo ding iniisip na kasi nakikita ko din yung mga post ninyo and maraming mga ideas kayo na nakikita ko and which are may punto si Rafi dito. Maganda yung but alam nyo pagka sa madami kang iniisip minsan, you do not know where to start. Parang hindi ho. Pagdating ho sa protect the people, kasi we're talking of public safety, public order, and peace and order, internal security. So, I will concentrate on 3. Yung reform the criminal justice system, yung amendment of existing laws like the Human Security Act, patibayin natin yan, bigyan natin ng ipin, pati yung revision ng revised penal code, yung mga penalties i-increase, no? Kasi wala natatakot Magkano ba yan? 2,000 pesos lang yan pag inaresto ko. Tapos sasabihin pa sa'yo na ma-arresto sa'yo, sa akin 1,000 na lang. Ayun. Kalahati na lang. Discount ka pa, 50%. Pangatlo, ito yung package deal Pangatlo sa package deal, restoration of the death penalty for selected crimes against humanity. And which are? Number 1, terrorism. Number 2, drugs. Number 3, plunder. Okay, or corruption, no? Number 4, yung rape of the environment or ecological destruction. And number 5, human trafficking. No? And number 6, we are talking about murder. Premeditated murder. Okay, yung 6 na yon. Pero alin doon unahin nyo doon? Kasi alam nyo ngayon, sabay yun. Ang resistance also, sasabay-sabay nyo yung 6. Sabay, doon sabay. sa pagpasok ng restoration of death penalty. It will be limited to those. So, yan ang focus ko. Paano ho ngayon ang posisyon ninyo doon sa charter change? Pagbabago ng saligang batas. Yung aking posisyon sa charter change, affirmative. I am in favor of that because for the longest time, since the time of President Ramos, I've been calling for the change in the economic provisions of the Constitution para we can invite more foreign investors to the country to grow the economy, which is the second part of my platform, build the nation. There are 2 parts to build the nation. Yung software, meaning to say, tayo, mga taong bayan, improving ourselves as a society. The other is improving our economy. Dahil sa that will reduce poverty, no? Through tourism development, through agricultural revival, through manufacturing expansion, through investments in infrastructure development, and through investments in high technology and advanced technologies. Yung 5 na yun. No? That will bring us closer or probably help us attain the dream of transforming the country into a middle-class economy by 2040. Ito yung plano na sumali din ako sa paggawa ng plano na yon na kinumpleto ni Secretary June Evasco early in the administration of President Duterte. Pinalabas nila yon. At lahat ng mga sinabi ko, nandun yon. Kaya lang, I think it has to be legislated. Each one of those points has to be legislated.
Because we have to create jobs, we have to create livelihood, we have to bring in foreign investments. Why? 10 million Filipinos are working abroad, separated from their families. You cannot build a nation when your society is separated. Okay? So sa pamamagitan ng economic growth and development, babalik na yung mga Pilipino natin and they will be reunited with their families. So okay kayo sa federalism? Federalism is a political solution. It's not necessarily economic solution. Okay? But they are also like looking forward doon sa magiging epekto nito sa ekonomiya natin. Federalism has nothing to do with the economy. We can do that now even without federalism. So hindi kayo agree sa federalism? No, it doesn't mean that. We can adopt any system we want, provided, ito yung importante, itong pinakamahalagang kondisyon, provided we know how to make it work. So ngayon hindi nyo nakikita that federalism will work sa atin? Hindi pa nag-umpisa kasi yung tunay na usapan eh. Malacanang, I think, after the elections, pagtapos na itong mga distractions, will begin in earnest yung kanilang deep dive sa ating But they've lipunan. started already with that, hindi ba? Hindi. Ano lang, federalism. Bunga nga lang. Pero anong klase federalismo na that's tailored fit for our society, for our culture? So yung unang mga draft pa yun. po nila, you don't believe in that yet? Hindi, ano lang yun, framework lang yun eh. Pero yung meat and bones, hindi pa na ano. So you're not yet convinced with what they have now? No, with regard to the issue of federalism. Kung ano pa yung meron sa kanila, hindi pa kayo solved doon because wala pa yung talagang nilalaman ito. Well, let's put it this way. No one, not even Malacanang, knows exactly what system or what federalist system will work best for the country kasi pinag-uusapan pa. Exactly. So ngayon, hindi nyo pa masasabi na whether you will agree to it or you will disagree to it. No, sa akin, any system, kasi federalism works also in other countries. Yes, Okay. correct. In other countries, it's not working very well. Yeah, correct. Yung presidential system works in in some countries, others in... Why? It all depends on whether society is serious in making the system work. Okay? So nasa leadership natin yan, nasa sa atin yan, nasa lipunan natin. It's based on our knowledge of our roles and responsibilities to make it work. So nakikita po ninyo ngayon, anong percentage ng masasabi na nanunungkulan sa gobyerno, anumang partido, sila nandiyan dyan, na nakikita ninyo na, okay, talagang well-meaning itong mga magsilbi talaga? Or marami pa rin kayo nakikita mga siraang patunog talaga? I think, Kuya, it's mixed. no? Okay. There are some that really want to, they're very serious in nation building. There are some that are there for parochial interests. No? At mabuti you raised it. Kasi the big problem that we have sa lipunan at saka sa politika, yung pansariling interest bago yung national interest. Ano? In fact, as a matter of fact, just going back to the time of our national heroes, no, sina Bonifacio, Rizal, ang battle cry nila noon, at sina General Luna, bayan bago sarili. Ngayon? Today yun pa rin ang ating battle cry. Pero ang reality, sarili Baliktad, sarili bago ang bayan. Sa makatuwid, yung revolution that they mounted more than 100 years ago is still work in progress today. So we have to focus on that. We have to be serious as a people. Ngayon, tinan mo yung lahat ng mga bansa na were behind us after the war, after World War II. Japan was the #1 economy after World War II. Okay? Notwithstanding the massive destruction they faced, no? The Philippines was #2, strongest economy in Asia. All the other countries like China, Malaysia, Thailand, way behind us, no? Ngayon, nauna na sila. Tayo na sa likod. Bakit? Naiwanan na tayo. Nagkaisa na sila. They got their act together. Tayo, hiwa-hiwalay pa. Ate, no? So, ano ang simple prescription? We have to reverse ourselves. Palitan natin ang ating ugali. Pero don't you think, napag-usapan yung ugali. Hindi ba nyo nakikita na ngayon mas lumalala? Dahil doon sa nagiging, tignan ninyo,
Ngayon, ang lahat broadcaster na. Ngayon, ang lahat meron ng, hindi, kanya-kanyang channel na eh. Kasi may channel na sila sa YouTube nila. Totoo. Meron na silang kanya-kanyang account. They go live anytime. And everybody's just like talking as if they know everything. Parang lahat nakakuha ng cellphone. May alam na ako, magsasalita na ako. At mas lumalaki dahil habang dumadami yung nagsasalita, dumadami yung ideya, dumadami yung mga minsan nagsasalita rin ng hindi nila alam ang sinasabi nila, lumalala lalo ang divisiveness. Hindi ho ba ganun ang nangyayari ngayon? Totoo yan. That's a major challenge. Because of modern technology, Yes. people are able to speak out, think out loud. And many times, people are speaking out of turn or nagsasalita with very little knowledge. No? But I also see that as a good starting point for anyone. No? Kasi tayo naman, nung nag-umpisa naman tayo, we were still building up our knowledge, but at least we had the freedom to speak. No? So sa akin, it's an advantage in that sense. No? Let them speak. Let them make their mistakes. In the process, they will find out, they will discover the right path. Well, that is if they will acknowledge their mistakes. Well, okay, that is where, And learn from it, di ba? Parang, good point. Which brings me back to my other platform, no? Yung Build the Nation. Sabi ko kanina, software at saka hardware. Yung hardware, growing the economy. Software, tayo. Alam mo, sa akin, kuya, ang tingin ko, I agree with how we analyze the problem during the time of President Ramos at the start of the administration. Kasi it's not, hindi tatak Ramos yan. Ito yung aming pananaw as to why ang daming mali sa Pilipinas. Most of our problems is due to the fact na we lost our ethical moorings. Anong ibig sabihin yan? Alam naman natin ano yung tama. Alam naman natin kung anong yung mali. No? Pero pumapanig tayo sa mali more than sa tama. But other people, hindi na alam kung ano yung tama, hindi na, o yung mali. dahil nagkaroon na ng malaking confusion. Malaking confusion. And that boils down to education. Education at home. Education sa eskwelahan. No? Anong klaseng values ang tinuturo natin sa ating mga anak? At minomonitor ba natin yan? Yung kanilang na-internalize ba nila yon at ina-apply ba nila yung mga tinuturo natin sa kanila? Responsibilidad yan. Malaking responsibilidad yan. Kaya tawag natin responsible parenthood, di ba? Ng mga magulang at ng mga eskwelahan, ng mga guro. Kasi meron tayong Parents Teachers Association, di ba? Dapat nakatutok sila dyan. Kasi yung mga kabataan natin, at as they grow, formative stages yun no? So yung values formation is part of character formation. Which is also very challenging Very dahil challenging. exposed naman ang kabataan ngayon sa social media. Yes. And marami silang natututunan doon, hindi lang outside of their house. Kung hindi nasa loob sila ng bahay nila, nakakalabas sila sa buong mundo because of their exposure. Yes, and this is now yung malaking risk, no? Yung kanina sinasabi natin na technology, no, allow people now to speak, etc., no, which to me is an advantage. But the disadvantage naman is that because of the freedom of expression, freedom of speech, and freedom of posting whatever you like sa internet, ang mga kabataan natin, pati tayo, lipunan, we are considered the top porn watchers in the country, in the world. No? Porn. Anong klaseng lipunan tayo? So, will you be pushing for kasi sa ibang countries, hindi makakapasok hindi mo mai-open ang kahit na dahil bawal sa kanila. Like, halimbawa, ibang mga religious practices, you cannot open it in a country wherein binaban nila yung ibang denomination because they have a strict policy on something. And then, you cannot actually just simply open anything na maaaring hindi labag sa kanilang kultura. Will you be pushing for that na
ganun ang gawin dito sa Pilipinas na hindi ma-access yung kung ano mang mga bagay na nakikitang nakakasama? I think so. Kasi when we travel naman, when we open the TV sa mga hotel, tatanungin, anong age mo? Or kung ikaw ay magulang, would you like your children to watch this kind of show? Yes or no? No, may choice. No? And these are first world democratic countries. We should have that also here. At ang mga bata naman ngayon, kahit na 10 years old pa lang, ilalagay nila na 16 na sila. Correct. Sa pagbabalik po natin, ang ating mga kababayan naman nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, kausapin natin para makausap nila mismo ang atin pong isa sa mga tumatakbong senador ngayon, ang ating former Secretary Rafael Alunano. Po kaya, Alex, babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Get straight with Daniel Luzon! Thank you! Kasama po natin, former Secretary Rafael Alunan III, senatorial aspirant for 2019 elections. Ano po middle initial nyo? M. Mabuti. M for Moreno. Mabuti. Mahirap pagka naging T. Medyo hindi. Kanina pa namin pinag-usapan. Ano ba middle initial? Pwede P. P, diba? Ito po ang ating mga kasama sa Payatas, Secretary sa Quezon City, Aurora Bolanio. Magandang umaga po dyan sa inyo. Ito po si former Secretary Rafael Alunan III. Ano may paglilingkod? Magandang umaga po, Kuya. Magandang umaga, si Rafael Alon, Secretary Alunan III. Ito po yung question ko. Paano po kami makakasiguro kung sakali pong pumasok sa ROTC ang aming mga anak? ROTC, dahil you're pushing for the restoration of ROTC. Yeah, anong ibig sabihin ng paano kayo makakasiguro? Makakasigurong ano po, kung papasok ang anak nyo, makakasiguradong hindi ihehasing, makakasiguradong mabubuhay pa, o anong makakasigurado? Relax, inay. Wag kang nervyusin at walang parusa dito pagka hindi mo nasabi yung ano mo. Kasi po, dahil sa ngayon po, kadalasan kasi ang mga estudyante ngayon, kapag sila ay pumapasok, ang aming mga anak, lalo na mga binata at dalaga, minsan na ano po yan, nabubuli sila, ganon. So ano po yung maipopromise nyo na matutulungan sila or mas safe sila sa kanilang pag-aaral at sakali mang nasa ano po sila, nasa edad na sila na, for example, na sila po ay magkakaroon ng mga kaibigan or na hindi po sila masyado nadadala sa masasamang bisyo. So what does it have to do with the ROTC? Baka sinasabi nila pag i-re-implement yung ROTC, kung hindi, kung makakasiguro ba ng kaligtasan yung kanilang mga anak na papasok dyan? Actually, hiwalayin natin po yung responsibilidad ng isang legislator at yung responsibilidad ng executive branch. Nagpapagpatupad. Yung nagpapatupad ng batas. Yung batas po na pagbabalik ng ROTC, una-una, sinalang na yan ng Kongreso. Hindi pa lang pinapasa. So ako po ay tumutulak, kagaya ni Presidente Duterte, para maipasa na yan. No? Na maibalik yung ROTC. Na maibalik yung ROTC sa college. Ngayon, para sa kaligtasan ng ating mga kabataan, mahalaga na yung executive branch, lalo na yung DND-AFP, no? Kasi sila magpapadala ng mga trainers no, sa mga eskwelahan. Pangalawa, yung mga eskwelahan mismo, yung mga administrators, no? Yung mga magulang ng mga kabataan that are undertaking ROTC. Yung DepEd at CHED, lalo na yung CHED, no? Kasi college no? Ay kailangan bantayan nila ng mabuti
yung implementasyon ng ROTC. Okay. Na yung kung anong nakasulat sa batas, kung ano yung intent ng batas, ipapatupad nila. Huwag baguhin. Oo. At kung hindi ginawa nila yon, hindi nila Pananagutan. ginawa yon, may pananagutan yan. Papasok ko kami Oversight. bilang we will apply legislative oversight para tanungin ng executive bakit hindi niyo pinapatupad ng mabuti yan. Marami kasi ngayon gano'n na hindi napaparusahan sa hindi pagpapatupad eh. Okay. Yung batas na yon mahalaga na dapat mabigat yung parusa. Kapag hindi napatupad. Naipatupad. Oo. Doblehin dun sa lumabag. Oh, di ba? Lumabag ka lang, eto parusa mo. Ikaw naman di ka nagpatupad, doble parusa mo. Oh. Pag binugbog yung kabataan na walang kamalay-malay, di bugbugin rin natin yung bumugbog. Ito naman ang BF Sukat Parañaque, si Christian Garnase. Magandang umaga po. Andito Secretary Raffy Alunan. Anong ating ibig na siyasatin sa kanya kung sakaling siya ay maupo sa Senado? Good morning, Kuya. At kay former Secretary Alunan. Morning. Ito po ang tanong naman po natin dito po sa Sukat. BF Sukat po. Kung talagang hindi po maiwasan, Secretary, ang joint venture natin sa China, sa West Philippine Sea, tungkol sa exploration, ano po? Hindi po ba pwede natin magamit yun pong pagkapanalo natin sa UNCLOS o yung International Court upang hindi naman tayo maging dehado sa hatian kung sakali man sa anumang mamimina po sa nasabing lugar? Magandang tanong po yan. Una-una po, wala pa ho tayong agreement to explore. No? Meron lang framework agreement, pero yung actual agreement of exploration between the Philippines and China, wala pa ho yun. Alright? So, pangalawa, halimbawa, based on your question, walang nangyari doon sa effort na yon. Ang tanong dyan is, are there other countries that are interested? Kasi pinarating na sa atin ng Department of Energy na matagal na rin nilang hinihintay yung mga offers to explore from Western countries pero walang dumating. Or ayaw nilang makialam muna hanggat maayos yung problema with China. Kasi pag pumasok sila at halimbawa nagkagulo at lumubog yung isang barko nila dahil pinalubog ng China, hindi sila mababayaran ng insurance. Mahal na mahal yung napakamahal ng exploration equipment. Ano? Kung wala namang insurance backing, hindi sila papasok. So napakalaking problema yan. The only one that has shown interest so far to do so is China. So, okay. So, gumawa tayo ng framework agreement. Now, based on the framework agreement, pag-uusapan ngayon ng detalye. That will likely lead to a joint venture agreement or baka hindi rin mangyayari yon. Depende sa usapan yun eh. Okay. Ang Bulacan naman tayo, Marlon Fortesa mula sa Giginto, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo dyan. Nandito si former Secretary Raffy Alunan. Anong may paglilingkod? Magandang umaga po, Kuya. Kay Daniel at kay former Secretary. Morning. Kilala po ang Duterte administration sa war on drugs. May mga nagsabi na may extrajudicial killing sa police operation. Kayo po ba ay pabor sa war on drugs administration? May mga balak po ba kayong baguhin dito kapag naupo na po kayo bilang senador? Number one, pabor ako sa war on drugs. Hindi ako pabor sa extrajudicial killing. Kasi murder yan eh. No? Kung sino man ang accountable or responsible dyan sa EJK na yan, ay dapat parusahan. Okay? But the war on drugs, tama yon. Alam mo niyo po, noong 1995, nung nakaupo pa ako sa DILG, pinagsabihan na po ako ng USDA, Drug Enforcement Agency. Binabantayan namin ng Pilipinas kasi nakikita namin na pumapasok na ang narco-politics. At kung hindi ninyo bantayan ng mabuti yan, magiging narco-state kayo kagaya ng Colombia.
Ganun na nga ang nangyayari. Dahil sa yung kulturang pabaya, wala pong nangyari. Lumaki na lumaki ang problema natin. Kaya't maski halimbawa, may kamalian yung intelligence report na hawak ni Presidente. Say 10% mali or 15%. At least 85% to 90% tama. Tama. Kung sino yung mga kasabwat doon. Alam niyo po, nung panahon ng kampanya ng 2016, kung saan ho kami pumunta, Visayas, Mindanao, Luzon, marami hong umaabot sa amin ng papel. Kay Mayor Digong, kay Vice Presidential Candidate Alan Peter, ako, kay General Dionisio Santiago, kay Sandra Cam, kay Dante Liman. Ito po yung mga drug pusher dito sa aming barangay. Ito po yung protector. Ito, may barangay captain, may tanod, may kagawad, may pulis. Bakit hindi dalhin ito sa mga mayor ninyo? Mga iba ho, kasabwat ho. Kasama rin. Kasama, ganon. Wala na ho kami tiwala. Kaya't kung kayo ay papalarin, do something about it. Yan ang ginagawa ngayon ni Presidente Digong. Kaya lang, kaya ng sinabi ko kanina, kailangan linisin din natin yung criminal justice system. Kasi maraming skalawag yung mga skalawag na yan ay hindi nakakatulong sa war on drugs. Lalong napapalala at napapasama yung pangalan ni Presidente Duterte. Kaya't ako'y, number 1, pumapanig ako doon sa war on drugs. Number 2, hindi ako pumapanig sa EJK. Pangatlo, kailangan linisin yung criminal justice system. Pang-apat, ibalik natin yung death penalty, kasama natin dyan yung drugs. But you believe na ngayon may mga EJK na nangyayari? Meron. Kahit hinuhuli nga yung mga pulis na kasama. Halimbawa yung kay Kian. Di ba? Oh. Alright, si Joven Juliano na mahabang parang, haba nito, parang sa Rizal. Magandang umaga po sa inyo. Nandito si former Secretary Raffy Alunan. Anong may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning po, former Secretary Alunan. Good morning. Ang tanong ko po regarding po dun sa Alunan Doctrine po na inyo pong ginawa. Regarding po dun sa mga private armies na yung proseso po nung pag-recover ng mga loose firearms, saan po ba ito napupunta? Napupunta po ba ito sa kagamitan ng PNP o ng kapulisan? O meron po tayong inventaryo na minemaintain? O yun nga po, saan po napupunta itong mga firearms na ating nire-recover mula dun sa mga private armies saka dun sa mga syndicate? Yun lang po. Thank you. Yung Alunan Doctrine na binabanggit ni Pangulong Duterte, yung official name, ang official na pangalan ng doktrina na yon ay Oplan Paglalansag. Okay? Ang layunin ng Oplan Paglalansag is to break up private armies ng mga political warlords and recover loose firearms. Pangalawa, yung mga loose firearms sa panahon ko, hindi ko na alam kung ano nangyari afterwards. Pero sa panahon ko, yung mga lumang binablik, pero serviceable pa rin, nagagamit pa rin pampatay, pero luma, sinisira namin. Dinadaan namin yung pison o sinusunog namin. Pero yung mga magagandang mga firearms, dinidistribute namin yan sa PNP o sa AFP, binabalik sa inventory ng AFP at PNP. Ginagamit din natin yan para makabawas naman sa gastos. Pero sa kasalukuyan, hindi ko alam kung ano nangyari. Palagay ko naman, tinutuloy nila yung practice na yon. No? Ngayon, dapat bantayan ng mabuti yung recycling ng mga firearms na nahuhuli na bumabalik doon sa mga Nabebenta uli sa nabebenta uli, no? Kung saan-saan pumupunta. Kung NPA, MILF, MNLF, o balik doon sa warlords, ano? Kailangan dapat bantayan yan. Minsan, yung bala pa ng AFP na bebenta rin sa Tama. Kaya sila walang bala. Yung kalaban ang meron. Meron tayo sa Singapore kasi meron din tayong mga overseas Filipino workers na nag-aabang. Sa Singapore naman, si Fritz Salar. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Singapore. Nandito si former Secretary Raffy Alunan. Ano ang may paglilingkod natin? Good morning, Kuya, at kay Secretary Raffy. Sa pakikinig ko po sa inyo kanina, solid ang mga hangarin niyo po para sa bayan. To build the nation, kailangan tayo bilang software para mapalakas ang hardware to grow the economy. Sana pala rin kayo sa Senado. Ito po ang aming tanong.
Sa sunod-sunod na pagpatay sa mga local executives, lalo na pagpapalapit ang eleksyon, ano po ang nakikita nyo na magandang solusyon para maiwasan na ito? Salamat po. Yung violence, election violence. Related, Tsaka yung mga local executives daw na pinapatay. Oho. Okay, una-una po yung dating sa akin yung larawan na yung dating sa akin tungkol sa inyo para akong nanonood ng Crazy Rich Asians. Okay, doon papasok po yung Oplan paglalansag, breaking up of private armies, no? Kasi silang may hawak ng hoodlums, illegal firearms. At halimbawa, nangyari sa Bicol, no? Election-related violence. Yung mga namamatay na ibang mga mayor at barangay captain, marami dyan, election-related violence. So, number one, COMELEC should already identify yung hotspots. Pangalawa, yung mga deputies nila, AFP and PNP, kailangan bigyan na ng very clear instructions. Recover all of the firearms and break up the private armies in those places. Pero mabigat ngayon, Secretary, dito sa natin. Pagka dumating ang election period, may gun ban tayo. Ang nako-cover lang naman ng gun ban, yung mga legitimate gun holders. Siyempre, wala naman lisensya at wala naman permit to carry yung mga kriminal na nagdadala ng gun ban. How do you look at this? Okay, that's the reason why Oplan paglalansag has to be applied now before the gun ban para patas ang labanan. No? Mahirap naman na walang Oplan paglalansag sa kasalukuyan or alunan doctrine. Tapos pagdating na sa gun ban, yung responsible gun owners ang mawawalaan ng capability to protect themselves. And yung mga warlords at mga criminal syndicates ay merong hawak na Pero ang gamit din ng mga pulis din eh. Di ba? May mga nandun, binibigyan sila, meron silang mga naka-assign sa kanila eh. Pero ngayon, binawasan na yun. Nilimit na lang yata yun. Yes. Merong isang unit sa PNP, PSPO. PSPO, That is the only authorized unit to provide security. VIP protection. No? Wala nang iba. No? Dapat tanggalin kung meron mga authorization or deputization orders, yung mga ibang mga units, dapat tanggalin na yan. Meron tayong mga FB reactions dito at tingnan natin. May nag-like na 307, may nag-love na 133, may nag-funny na 4, may nag-wow na 4. Wala naman nalungkot, may 3 nagalit. Baka... So, anong nangyari sa issue nyo ng Facebook? Well, binalik after two days. Marami rin nagalit kasi. At mabuti naman. Ang ayoko lang kasi sa Facebook, walang due process at walang due diligence. At kulang sa customer care. Hindi mo alam kung sino kausap mo. Robot, artificial intelligence na artificial talaga. Tsaka nagiging lady embudo. Parang kung sino yung magustuhan. Samantalang ang dami-daming mga... Parang kangaroo court eh. Well, bago ka namin pakawalan, Secretary, meron kami ditong usual na ginagawa. Parang yung complete me. Ewan ko, mga millennial word nila yan. Complete me. Okay. Ayan. Meron tayong bubuin lang na kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na. Yun, dahil ikaw ang magko-complete na. Pero pakisabi lang po yung buo na yun. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na. Yan. Okay, ipinapangako ko na kung ano... Pakisabi po yung kapag nanalo ako sa... Kapag nakaupo na ako sa Senado, kasama ni Dick Gordon at yung mga ibang mga magigiting na mga senador sa Senado, ipagpatuloy ko po yung ginawa ko noon sa gobyerno. Number 1, walang bahid po. Number 2, hindi ako nagbibilang ng oras. Number 3, kung anong kailangang gawin, gagawin ko at tatapusin ko. Number 4, lagi kong nasa isip kung yung gagawin ko, tama ba ito para sa bayan, para sa atin mga anak, at sa mga susunod na henerasyon. Yun ang
dadalhin ko sa Senado yung aking pag-iisip, yung aking kabuuan bilang Rafi Alunan. Maraming salamat po, former Secretary Rafi Alunan. One last point. Paano naman po sila makakasiguro na totoo sinasabi nyo? Okay. Get me elected to the Senate, then you'll find out. Ayan. At di, sabi nga, subukan pa mo para mabalo, sabi ng mga Kapampangan. Kasi kaya ko lang din po natatanong, marami na silang sinubukan, marami na silang tinimbang, ngunit kulang. Parang gano'n. Kaya sa pagkakataong ito, at least you can go back dun sa mga istorya ni former Secretary Rafi Alunan, kung ano ba. Kailangan pag-aralan din natin. Ano ba talaga? Sino ba talaga? Diba? Paano ba? Balikan natin yung istorya para maiugnay natin yung nakaraan sa kasalukuyan at tignan natin yung ating magandang hinaharap. Secretary, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon. Former Secretary Rafael Alunan III, isa pong senatorial aspirant for 2019 elections. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon! Get straight with the Never